Purina agad na umapela si Senator Grace Poe sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang sobrang mainit na diskusyon sa BICAM. Ganito rin ang sentimento ng House Committee on Appropriations Chairperson Elizalde Co. Let us approach this deliberation with a spirit of unity driven by our responsibility to those who place their trust in us. Maraming nag-akalang hahaba ang mga argumento sa pagsisimula ng meeting pero wala pang isang oras ang dumaan, sinuspinde na ito at inaprubahan ang motion na magkaroon ng technical working group para resolbahin ang areas of disagreement sa 6.3 trillion peso proposed budget sa 2025. Nabanggit naman ni Senate President Cheese Escudero ang inaasahang timeline ng pagpapatibay ng budget. Mahaba't komplikado man, inaasahan ko na sa takdang panahon pa rin sa darating na linggo, bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang conference panel at maibibigay sa Pangulo bago magpasko para kanyang ma-review at mapagtibay ito bago pumasok ang darating na taon. Maaalalang sinabi ni Poe na target nilang matapos ang BICAM sa December 9. Hiling naman ni Senator Bato de la Rosa na mabigyan sila ng sapat na oras na aralin ang BICAM report bago pirmahan. Ani Poe, sisiguruhin nila yan. Isa si de la Rosa sa mga senador na nagsabing nais nilang madagdagan ang budget ng Office of the Vice President na bumaba sa higit 700 million mula sa 2 bilyong piso. Corina? Okay, so yan naman ay tungkol sa budget. Ito naman, Agatha, marami-rami ring mga kongresista sa BICAM kanina. Sila ba ay nag-usap, nagkomento tungkol sa isyu ng sigurado na daw na proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Corina, yan nga ang tinanong dito kanina, ngunit tumangging magkomento riyan ang karamihan ng nakausap naming mambabatas. Kasama riyan si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Nonoy Libanan. Kahit sa issue ukol sa OVP budget, no comment ang ilan, kasama na si Libanan. Balik sa iyo, Corina. Okay, maraming salamat, Agatha Gregorio.